Kamusta mga Katagalog Movie Recap PH? Bago tayo magsimula, ipapaliwanag ko ang isang 2015 science fiction live-action movie na tinatawag na Assassination Classroom. Ang pelikulang ito ay may kakaibang konsepto tungkol sa relasyon ng mga mag-aaral at guro at may malalim na moral na kwento sa likod nito. Panoorin ito hanggang dulo upang malaman ang buong detalye. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang higanteng pagsabog na nagwasak sa 70% ng buwan, na nagbigay rito ng permanenteng hugis ng buwan. Bumalik sa lupa, sinubukan ng militar ng Hapon na atakihin ang isang mahiwagang nilalang, ngunit bigo ang kanilang pagsisikap. Ang naturang halimaw, isang kamukha ng pugitan na may bilog na dilaw na mukha, ay ang itinuturong may sala sa pagkawasak ng buwan at banta rin sa mundo. Sa Kunogigaoka Junior High School, isa sa mga prestihiyosong pribadong paaralan sa Tokyo, mayroong isang remedial class na tinatawag na Class 3E para sa mga estudyanteng hindi umabot sa akademikong pamantayan. Nakakagulat, ang halimaw mismo ang naging guro ng Class 3E. Ipinaliwanag ni Tadaomi Karasuma, isang kinatawan mula sa Ministry of Defense, na ang nilalang ay napakabilis at mahirap patayin. Gayunpaman, nakipagkasundo ito sa gobyerno na magturo sa Class 3E upang maantala ang kanyang plano na wasakin ang mundo sa darating na Marso. Bilang kapalit, binigyan ng mga estudyante ng espesyal na bala at armas na hindi nakakapinsala sa tao ngunit nakamamatay sa kanilang bagong guro. Dagdag pa rito, may alok na 10 bilyong yen para sa matagumpay na pagpatay sa halimaw, kaya naman naging masigasig ang mga mag-aaral sa kanilang misyon. Kasama rin nila si Irina, isang bihasang mamamatay tao na tinanggap upang tulungan silang patayin ang nilalang, ngunit nabigo siya sa kanyang unang pagtatangka. Pagkatapos nito, ang klase ay opisyal na pinangalan ng Assassination Classroom. Isa sa pangunahing bida ng pelikula ay si Nagisa Shiota, isang tahimik ngunit mapanuring estudyante na matiyagang pinag-aaralan ang kilos ni Koro Sensei. Ang unang pagtatangka ng pagpatay ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsabog, ngunit nagawa itong maiwasan ni Koro Sensei. Sa galit, binyantaan niya ang klase na kung may isang mag-aaral na mapapahamak dahil sa kanilang plano, papatayin niya ang lahat ng kanilang mga kamag-anak, ang nilalang ay tila hindi mapatay at siya rin ay isang guro nila, nagpa siya ang klase na pangalanan siyang Koro Sensei. Kasama rin sa klase si Karma Akebane, isang dating estudyante ng A-class na suspendido dahil sa marahas na ugali. Matatalino siya at mabilis makaisip ng paraan upang linlangan si Koro Sensei. Sa isang pagkakataon, sinubukan niyang ilagay sa panganib ang sarili upang hamanin ang guro, ngunit nailigtas siya nito gamit ang kanyang natatanging bilis. Kahit na nabigo ang kanyang plano, hindi sumuko si Karma at sinabi sa nilalang na papatayin niya siya balang araw. Dahil sa kawalan ng progreso, nagpadala ang gobyerno ng isang transfer student na si Ritsu, isang AI robot na nilagyan ng mga makabagong armas upang patayin si Koro Sensei. Sa kabila ng kanyang walang humpay na pag-atake, nagawa pa rin ng guro na umiwas. Kalaunan, binigyan siya ni Koro Sensei ng update upang magkaroon siya ng emosyon at matutong makipagtulungan sa klase, pagkatapos ay binigyan ni Koro Sensei si Ritsu ng ilang data AI. Kinabukasan, nakapagsalita na si Ritsu. Gumawa rin siya ng isang application sa telepono upang mapalalim ang kanyang pagkakaibigan sa mga mag-aaral. Samantala, isang bagong estudyante na nagngangalang Ito na Horribe ang dumating at hinamon si Koro Sensei sa labanan. Tulad ng kanilang guro, si Ito na ay may galami rin, na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Gayunpaman, nag-api siya ni Koro Sensei at dinala ng kanyang tagapag-alaga matapos ang laban. Upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagpatay, nagsagawa si Koro Sensei ng isang assassination training camp kung saan ginamit niya ang kanyang bilis upang bigyan ng bawat estudyante ng tutok na pagsasanay. Isang gabi, pumasok si Koro Sensei sa silid ng mga batang babae at pinilit ng mga babaeng estudyante na ibahagi niya ang kanyang mga kwento sa buhay pag-ibig, ngunit iniiwasan niya ang tanong at tumakas. Makalipas ang ilang sandali, sa isang punto, isang bagong guro ang pinalit kay Karasuma, si Takaoka, isang malupit at marahas na drill instructor. Nang inabuso niya ang isa sa mga estudyante, hinamon siya ni Karasuma sa isang laban kontra kay Nagisa. Sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na estilo, nagawang pabagsakin ni Nagisa si Takaoka, dahilan upang mapatalsik ang guro. Kinabukasan, isa sa mga estudyante, si Okuda, ay nagbigay ng lason kay Koro Sensei. Nakalaunan ay naging sodium hydroxide, at hiniling sa kanya na inumin ito. Imbes na patayin siya, ang lason ay nagpapalakas lamang ng kapangyarihan ni Koro Sensei. Dahil pinasisiglo nito ang kanyang mga cells. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Koro Sensei ang kanyang aralin, ngunit biglang tinanong siya ng mga estudyante kung bakit kailangan nilang mag-aral. Kung makakakuha sila ng 10 bilyong yen sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Pagkatapos nyon, tinipon ni Koro Sensei ang lahat ng kanyang mga mag-aaral. Kasama sina Irina at Karasuma sa field para hikayatin sila. Ipinaliwanag niya na may tiwala siya. Ang assassin ay palaging may backup na plano na maaasahan nila. Ang kahulugan ng aral na ito ay ang aral na natututo ang mga estudyante para sa kinabukasan na mayroon sila, kung hindi sila ang pumatay kay Koro Sensei.
Ipinakita rin ni Koro Sensei ang kanyang kakayahang magnakaw ng mga gamit ng militar, na nagsasabi sa mga estudyante na kailangan nilang maging mahusay sa lahat ng bagay upang maging kahangahangang mamamatay tao at patayin siya. Malapit na ang huling pagsusulit at upang mahikayat ang kanyang mga mag-aaral na makakuha ng magagandang marka. Nangako si Koro Sensei na ang mga mag-aaral na makakakuha ng pinakamataas na marka ay magkakaroon ng pagkakataon na putulin ang ilan sa kanyang mga galame, na magpapahina sa kanya. Sa huli, 6 na mag-aaral ang nakakuha ng mataas na marka at binalak nilang gawin ang kanilang pinakahuling assassination attempt sa bakasyon sa tag-init, ayon ang klase. Ang mga mag-aaral ay nagsasagawa ng ilang mga paghahanda upang matiyak na ang pagpatay ay magiging matagumpay sa pamamagitan ng dumating na ang araw ng pagpatay. Kalaunan, nagawa nilang itali si Koro Sensei at simulan ng pag-atake. Salamat sa obserbasyon ni Nagisa, natuklasan ng klase ang isa sa mga Koro Sensei. Mga kahinaan na kung saan ay tubig at ibahin ang anyo ng arena sa isang water park. 2 estudyante ang naglunsad ng kanilang huling mga pagbaril, na nagresulta sa biglang pagsabog ni Koro Sensei. Gayunpaman, si Koro Sensei ay nagbago sa isang bola, na siyang kanyang ganap na anyo, upang maiwasan ang pagkapatay. Biglang hinarap ni Takaoka at ng kanyang mga kasamahan ang Class 3E, na nagsasabing sila ang salarin. Ilang estudyante ang nalason niya. Nag-alok si Takaoka na ipagpalit ang mga antidote para kay Koro Sensei. Nagisa at Karma ay nagtulungan upang protektahan si Koro Sensei mula kay Itona, na ngayon ay nagtatrabaho para sa Takaoka. Samantalang ang iba pang mga estudyante ay nagsisikap na makahanap ng lunas para sa mga nalason na estudyante. Nagisa at Karma at ang kapangyarihan ni Itunan, nahihirapan silang talunin siya. Ngunit bigla bumagsak ang isang malakas na ulan upang maganap na nagpapahina sa lakas ng galame ni Itona. Sa pagtatapos ng labanan, nagawa ni Nagisa na putulin ang mga galame mula kay Itona. Sa kasamaang palad, ipinaalam ni Ritsu na dinukot ni Takaoka ang isa sa mga estudyante at nagbanta na papatayin siya. Salamat sa katalinuhan ni Nagisa, nagawa nilang linlangin si Takaoka gamit ang peking bola at ang mga estudyante. Pinarusahan si Takaoka at ang kanyang mga kasamahan gamit ang kanilang sariling mga sandata. Sa pagtatapos ng pelikula, dinala si Koro Sensei sa pasilidad ng militar. Nakikita na si Koro Sensei. Sa kabila nito, nagsagawa ng public execution ang gobyerno sa harap ng kanyang mga nagdadalamati na estudyante. Bago ang pagpatay, sinabi ni Koro Sensei ang kanyang huling mga salita, na nagsasabi na ang kanyang mga estudyante. Nagpakita sila ng napakahusay na pag-unlad sa semestre. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang patayin si Koro Sensei. Nakaligtas siya sa pagpatay at pinayagan siyang magpatuloy sa pagtuturo ng Class 3E para sa ikalawang termino. Salamat sa panunood, mga Katagalog Movie Recap PH. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-on ang notifications, at i-like ang video upang suportahan ang channel.